Nakikita mo to? Itay, bakit ninyo hinugot ang itak ninyo? Anong gagawin ninyo sa akin? Ano ba di pagbabayarin kita? Dahil marami ka ng kasalanan sa akin. Ha? Ha? Itay, bakit ninyo itinusok ang itak sa akin? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Lagreg, may gisingin mo na ang anak natin. Pupunta na kami sa bukid. Sige na. Ay, akala ko ba tapos na yung ginagawa ninyo? Aba, isang linggo nang naglilinis kay ni Juan de Verde. Wala na siyang pahinga May kailangan lang. Malinisang mabuti yun para maganda yung tubo ng pananim nating mais. Para medyo malaki-laki naman tutubuin natin. Ikaw naman, kawawa na si Bernie. Hindi man lang siya makapaglibang na tulad ng kabarkada niya. Nako, hindi pwede na maglakwat siya. Baka masama pa yung mga kasama niya. Malulong pa sa masamang bisyo yan. Ay, hindi naman niya gagawin yan. Matino yung anak natin. Wala naman siyang bisyo, di ba? Bakit? Hindi mabisyo yung pag-inom ng alak? Sabihin mo nga sa akin. Hindi pa totoong sinabi ko na yung pag-inom may bisyo yan. Paminsan-minsan lang umiinom. Pag may okasyon na gaya nagkaarawan ng mga kaibigan niya, hindi siya lasinggero. Nako, ikaw na bahala sa anak mo. Dahil hindi siya nakikinig sa akin. Baka masuntok ko pa yan Nako, hoy! Huwag mong sakta ang anak natin, kundi malilinti kang kasakit. Tandaan mo, siya lang ang pag-asa natin sa ating pagtanda. Pare. Pupunta na ako sa Manila. Papasok na ako doon sa trabaho. Ikaw, baka gusto kong sumama para makita kami ng ibang pagkakakitaan doon. Malibang ka naman. Sabihin ko muna kay Itay kung papayagan niya ako. Dahil ako lang naman tumutulong kay Itay dun sa pagtatanim namin sa bukid. Naku pare, hindi ka asensyonan kung nasa bukid ka lang palagi. Baka tumanda ka diyan kagad. Wala ka pang ipon. Paano ka manliligaw niyan? Sabagay, may katuwiran ka pare. Basta subukan ko lang magpaalam sa mga magulang ko para malaman ko kung papayag sila na pupunta ako sa Maynila. Ang gawin mo pare, kapag hinahadlangan ka, pumuslit ka para matupad mo yung mga pangarap mo. Kailangan natin ng konsenso sa buhay pare, para hindi tayo lait-laitin ng mga babaeng liligawan natin, hindi ba? Tama ka pare Dino. Kaya lang wala akong nililigawan hanggang ngayon. Dahil wala akong permanenteng trabaho. Kaya nga magdesisyon ka na. Pagsabay na tayo lumos ng Manila. Dahil hindi mo pa kabisadong pasikot-sikot dun Sige pare, bukas ay malalaman mo kung papayagan ako o hindi ng Itay at inay ko. Itay, pwede ba akong sumama kay Dino para magtrabaho sa Maynila? Anong sinabi mo? Pupunta ka na Maynila upang maghanap ng trabaho doon. Nako, huwag kang magkakamaling pumunta roon. Baka hindi mo alam. Ang daming maluloko roon. Mag-iingat po ako, Itay. Lahat ng barkada ko ay nasa Maynila na nagtatrabaho. Ako lang naiwan dito. Kaya nagpapaalam ako sa inyo. Alam niyo, naiinggit ako sa aking mga barkada Bakit? Ano mo sa palagay mo Sa pagtatrabaho dito sa bukid? Hindi mo trabaho yan? Oo nga po, Itay. Pero iba yung... Tama na! Basta hindi ako papayag na pumunta ka na Manila. Ano ka lang ba? Maganda yung buhay doon sa Manila. Hindi! Marami ang pumupunta roon pero bumabalik din dito.
mas mabuti pa raw ang buhay dito sa probinsya. Nako, tumataas ang presyon ng dugo ko sa'yo. Diyan ka na na! Wisit! Itay, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Pambihira naman tayo itong. Hindi niya ako pinayagan. Ayaw ko na sa ganitong buhay. Kailangan na makahanap ako ng disenteng trabaho para hindi na ako mabigo sa nililigawan ko. Ay, anak, pagpasensyahan mo na kitay mo. Magkis ka muna at tulungan mo sa gawain dyan sa bukid para hindi siya magalit sa iyo. Inay, kung ganito, trabaho sa bukid lang gagawin ko, hindi ako aasenso. Ako lang naiwan na walang disenteng trabaho. Kaya yun ang dahilan. Kaya lagi akong bigo sa mga nililigawan ko. Birthday, anak. Naaawan ako sa iyo. Pero alam mo naman ang ugali ng itay mo. Kung ayaw niya, hindi mo mapipilit. Tignan nyo, Inay. Hindi ako makabili ng pantalon ko. Iisa lang at luma na. Kaya nahihiya ako, pati damit ko. Hindi na napapalitan. Bakit ayaw akong payagan ni Itay na maghanap ng ibang trabaho? Tama na yan, anak. Ang mabuti pa ay bumili ka ng bagong terno ng damit na isusot mo. Paano ako bibili? Wala akong pera. Huwag kang maingay, anak. May itinago akong pera na hindi alam ng itay mo. Kaya yun ang ibibigay ko na ibili mo ng iyong bagong damit at pantalon. Pero Inay, baka may paggamitan kayo. Huwag na lang. Ay, nako. Ihahanda ko sana na puhunan para sa tindahan. Pero nagbago ang isipan ko. Baka mabagkat agad na gaya ni Tandang Sureng. Ang daming umuutang, pero hindi naman alam magbayad. At teka, kukunin ko sandali ang pera para makapunta ka na sa bayan at makabili ng kailangan mo. Ren, halika. Samahan mo ako sa mall. May bibilhin tayo. At saka tayo magme-merienda sa fast food. Yan ang gusto ko sa'yo, friend. Lagi akong libre pag nagpapasama ka sa akin sa mall. Yun naman talagang hiling mo, hindi ba? Ang kumain sa labas at libre pa. Siyempre naman, friend. Baka mapagod ako sa kalilibot natin dahil masyado kang pihikan sa bibilhin mo eh. O sige na, huwag ka nang magreklamo dyan para hindi tayo gabihin kung makikipagdaldalan ka pa sa akin. Naku, hindi tayo matatapos. Oo na, panalo ka na. Hindi ako makaluso sa mga sinasabi mo dahil ikaw nga ang boss ko na hindi pwede kong tanggihan. Sige, hintayin mo ako dito sandali ha. Kakausapin ko si Daddy at hintayin mo rin yung pampapalamig na ipinahanda ko. Ayos, friend. Magpalamig muna ako para hindi ako mainitan dito sa bahay ninyo. O sige na, hintayin na kita dito sa sala ninyo. Sige, sandali lang. Dad, pupunta kami ni Dina sa mall ha, sandali. May bibili lang ako. Sige, Iha. Para di ka naging nakakulong dito sa bahay. Kailangan mo rin ang lumabas para maglibang. Opo, Daddy. Naiinip kasi ako dito eh. Kaya tinawagan ko yung kaibigan ko na si Dina para samahan ako nagbibili. Sige. Alam ko, kailangan mo ng pera na pambili, di ba? Ano bang bibilhin mo? Para alam ko kung magkano ang ibibigay ko sa'yo. Salamat po, Daddy. Talagang kayo ang the best na Daddy na nakikita ko dahil hindi kayo madamot sa mga pangangailangan ko. Oo naman, Iha. Nag-iisa ka lang na anak namin ng iyong mama. At alam mo naman, nasa abroad ang mama mo para makaipon para sa aming pagtanda. Oo nga po, Daddy. Nagtiis ng mahabang panahon ng Mami para lang guminhawa ang ating buhay. At sa wakas, natapos din ako sa aking pag-aaral. Siyempre naman, Iha. Ayaw ka namin na lokohin ng ibang tao. At hindi ka rin mapintasan ng iyong magiging biyanan. Sandali lang, Iha. At kukuha ako ng pera para mabigyan kita ng iyong pambili ng mga gusto mo. Greg, asan yung anak mo? Kailangan samahan niyo ako na maglinis ng damo doon sa bukid. Kwad Adong, nagpaalam sa akin kanina na puntahan yung kaibigan para sabihin na hindi mo siya pinayagan na pumunta sa Maynila. Ano? Alam na namang maraming trabaho sa bukid, umalis pa. O kaya umiiwas lang na sumama sa akin dahil ayaw niya magtrabaho sa bukid. Ay nako, huwag kang mag-alala.
Baka bago magtaghali ay uwi na siya. Ano? Bago magtanghali, ano pa magagawa niya raon? Naku, Langgeng. Baka kung ano pang magawa ko sa anak mong yun, sinasabi ko sa'yo. Ha? Eh, huwag mo na magsaktan ang anak natin. Kawawa naman Tumigil eh. ka! Kaya nagiging matigas ang ulo niya na eh. Dahil kinukonsinti mo mga ginagawa niya. Ay, hindi ako ganyan na. Naaawa lang ako sa kanya. Akalain mo naman na siya lang ang naiwan dito ng kanyang kabarkada. Kaya naiinggit siya. Bakit naman siya maiinggit eh? Hindi naman siya nagugutom dito. Alam mo, nasubukan ko ng pulungta sa Maynila. Pero nagsisi ako noon. Dahil nasubukan ko lang kumain ng tira-tira. At tinatapon sa basurahan. Kaya hindi ko gustong magayan yung nangyari sa akin. Naintindihan mo? Basta hindi siya aalis dito. Hindi! Hindi! Narinig mo! Naku naman, nakakapagod ang mag-ikot dito sa mall. Ang daming tao ngayon. Di naman sila bumibili, kundi nag-i-standby lang at nagpapalamig. Oo nga, friend eh. Kaya iba yung pag-iingat ang gagawin natin. Dahil nakahalo dyan yung mga mapagsamantalang tao. Yung mga mandurukot at kidnapper, andyan yan. Eh syempre, ang hirap yata ng pera ngayon. Kaya sa madaling paraan nila kinukuha ang pambili ng kanilang kailangan. Talagang kumakapit sila sa patalim, sabi nila. Sa bagay, hindi mo naman sila masisisi kung gagawin naman sila ng masama dahil hindi sila makapasok sa trabaho kung walang pinag-aralan. At saka, di kayang bigyan ng lahat ng tao na nangangailangan ng trabaho. Oo, kaya nakakaisip ng masamang paraan. Ang iba na may maraming anak, mapakain lang sila. May ayaw namang magbanat ng buto, kundi umasa na lang sa nakikita nilang may kaya sa buhay. Tama ka dyan, friend. O ano, may iba ka bang bibilhin para makapagmerienda na tayo? Eh, nagutom ako sa pag-ikot natin dito sa mall eh. Alam mo, wala na akong makita na gusto ko. At alam mo, sinabi ko lang sa daddy ko na may bibilhin tayo para makapaglakwatsa tayo dito sa mall. Ano? Alam ko na. Baka gusto mong maghanap ng manliligaw para may nobyo ka na, no? Ha? Hindi talagang boring lang ako sa bahay. Kaya niyaya kita dito at namalakwas tayo para tumingin ng gusto kong alahas at magpapabili ako sa mami ko. O yan, kompleto na. Nakabili na rin ako ng 2 t-shirt tsaka cellphone. May natira pang pera na binigay ni Ina. Maghahanap muna ako ng medyo murang sapatos. Teka, doon sa banda ron. May nakikita akong magandang sapatos doon. Pupuntahan ko. Bernie! Bernie! Oh, Dina, ikaw ba? Oo, di mo na ba ako nakikilala? Bakit? Nagbago bang itsura ko? Medyo lang. Dahil dati kasi, ikaw ay... Dati pangit ako, di ba? Oh, syempre, alam mo naman, makabago na ang panahon. Marami nang naimbento na pampaganda. Teka, nag-shopping ka? Ang dami mo namang pinamili. Oo nga pala, may kasama ako. Ito, kaibigan ko. Ipapakilala ko sa'yo. Ha? Asan ba yung sinasabi mong kaibigan mo? Sandali lang ha. Oh, teka, ayan na pala siya eh. Yung babaeng lumalapit sa atin. Siya ba? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hoy, Bernie! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Para kang estatwa dyan na hindi makakilos. Ang ganda ng babaeng ito. Nakakakit ang itsura. Parang di makabasag pinggan. Hoy, ano ka ba? Bernie! Dina, bakit? Ano bang sinasabi ko? Sinasabi mo pala. Hindi ko naintindihan eh. Ano ba yun? Ano bang nangyari sa'yo? Nakita mo lang si Mila eh. Parang wala ka nang pakialam sa mundo. Mila, pinapakilala ko pala sa'yo si Bernie. Dati ko siyang kaklase at matalik na kaibigan ko nung high school. Bernie, si Mila. Kumusta ka na, Mila? Ngayon lang kita nakita. Nagbabakasyon ka ba doon sa aming lugar? Okay lang ako, Bernie. Doon din ako sa lugar ninyo. Kaya lang, nag-aral ako sa Maynila. Kaya ngayon, bakasyon, kaya nandito ako para dalawin ng daddy ko. Alam mo, Mila, talagang ngayon lang ako nakakita ng napakagandang dalaga.
Ang mabuti pa ay doon muna tayo sa fast food. At doon natin ituloy ang kwentuhan natin habang nagmimerienda tayo. Gutom na kasi ako eh. Ha? Kuan. Delikado, nakakaya. Kasya pa kaya itong natirang pera ko? Uy, Bernie! Ano ka ba? Bakit ka pa nakatayo dyan? Halika na! Para magandang usapan natin. Halika na! Oh, nasa na ngayon ang anak mo? Tapos na tayong mananghalian pero wala pa rin yung anak mo. Pwisit talaga, oh. Malay mo! Baka mamaya uuwi na. Kaya huwag ka mag-alala. Baka nakipagkwentuhan pa sa dumating na kaibigan niya na galing sa Maynila. Nako, ang sabihin mo, baka napasubo na naman sa barkada niya. Ha, pag uwi niya ay makakatikim na naman ang suntok ang anak mo yun. Alam naman yung marami siyang kuwan gagawin dun sa bukid. Ha? Aalis-alis siya. At pinayagan mo naman. Talagang konsentidor ka. Sige! Lait-laitin mo ako. Dahil yan ang ugali mo. Tatang itong paiyak-iyak pa. Tumigil ka! Baka sabihin ng mga kapitbahay, sinasaktan kita. Sige! Kung kaya mo akong saktan, gawin mo! Kaysa nasasaktan lagi ang damdamin ko. Mas nilalakasan mo pa yung pag-iyak mo. Tama na! Marami ng sama ng loob ang binibigay mo sa akin. Kaya hindi ko na matiis na di umiyak. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Nasama ng loob na sinasabi mo sa akin, ha? Ano ba yun? May sama ka ng loob sa akin? Pag pinapagalitan mo si Benji, ay nasasaktan ako. Dahil mahal ko ang ating anak. Naawa na ako sa kalagayan niya. Naiinggit sa mga kabarkada niyang may trabaho sa Maynila at umasenso. Pero si Benji ay nandito lang sa lugar natin. Laging maputik ang katawan at hindi makapaligo kung minsan dahil gabi na kayo uuwi. Pwisit kang talaga, Lagring. Talagang hindi na maalis sa'yo yan. Isa kang konsentidor. Yan ka na nga. Baka kung ano magawa ko sa'yo nanggigigil ako sa'yo. Sige, saktan mo ako. Patayin mo na ako kung gusto mo. Halika, kunin mo ang itag mo at patayin mo na ako. Ay, anong! Aba, sana ba nakarating sina Mila at Dina? Hapon na. Para hindi sila magpapagabi. Dahil delikado sa kanila ng mga dalaga. Marami pa naman ang kinikidnap at pinatutubos ngayon. Kung hindi naman natubos ay nare-rape o kaya pinapatay. Ay sa bagay, sinabihan ko na si Mila. Sana sundin niya ang mga bilin ko para hindi siya mapahamak. Teka, dala niya yata yung cellphone niya. Kailangan na malaman ko kung nasa na sila. Ang cellphone ko nasa kwarto. Kukunin ko muna para matawagan si Mila. At nang makauwi na dito sa bahay, makatumawag na ang mami niya, ay kakausapin daw siya. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang plano ni Mila sa darating na kaarawan niya. Kukunin ko muna ang cellphone ko at tatawagan ko na si Mila. Naku, nabusog ako. Teka, para wala akong kasama. Di kayo nagsasalita. Tinginan lang kayo ng tinginan. Di man lang kayo magkwentuhan. Ay, Dina, maganda ang palabas sa sine. Ano kaya kung manood muna tayo? Kasi maaga pa naman eh. Dapat nating tanungin si Bernie kung gusto niyang manood din. Oh, sige na Bernie oh. Ubusin na natin tong kinakain natin. Saka tayo manood ng sine. Tama! Kaya dalian natin para hindi tayo gabihin sa pag-uwi at hindi ako hanapin ni Daddy. O ano, Benny? Magdesisyon ka para alam namin ni Dina kung ayaw mo kaming kasama. Okay lang. Uwi na lang kami kung ayaw mong sumama sa amin. Benny, ano ba? Kinakausap kita. Ha? Nako, delikado. Konting na lang yung perang natira sa akin. Mabuti sana kung kasya pa ito. Sigurado hindi na ako makakabili ng bagong sapatos ko. Oh, bakit natahimik ka dyan, Bernie? Gusto mo bang samahan kami ni Mila? Na manood ng sine o hindi? Ha? Oo, gustong gusto ko. Basta yung panonoorin natin ay hindi tayo gagabihin. Todas, mapapasubo ko nito. Bahala na. Pero anong dadahilan ko kay Itay? Sigurado na pagagalitan na naman ako. Bahala na. Oh, sige na.
ng magandang palabas. Tingnan mo ang ginawa ng magaling mong anak. Hindi na iniisip ang trabaho niya sa bukid. Mas inuna pa niyang pakikipagbarkada kaysa yung pinagkukulang natin ng kinabubuhay natin. Ano ka ba naman, Adong? Hindi mo man lang intindihin yung anak natin. Alam mo na madalang niyang makasama ang mga barkada niya dahil sa Maynila sila nagtatrabaho. Ganon. Mas inuuna pa niya yung mga taong hindi nakakatulong sa kanya. Bakit? Sila bang nagpapakain sa kanya? Dako naman, Adong. Minsan lang na hindi magtrabaho ang anak mo. Dapat naman ay magpahinga siya. Kaya naglilibang... Hindi pwede yan! Kapag tapos na yung trabaho, saka siya magpahinga. Hindi yung sinasabay niya yung pakikipaglakwat siya sa mga barkada. Intindi mo naman ang anak natin, sabi ko sa'yo. Ngayon lang dumating ang mga barkada niya. At aalis na raw sila bukas dahil may trabaho sila. Ako, oy, ngayon lang yan Pero pagsabihan mo yung anak mo, pagdating niya, maaga kaming pupunta sa bukid. Para malinisan yung paligid ng bukid. Marami ng damo na nakatanim. Hindi pwede yan kasi hindi lalaki yung palalim na gulay kapag maraming damo na nakalagay. Ay, oo na, tama na. Huwag kang mag-alala. Basta uuwi yun dito. At sasabihin ko na pupunta kayong maaga sa bukid para maglinis ng mga damo. Pero huwag mo siyang pagagalitan. Ako, nabwisit na ako dun sa anak mo. Kundi, magtatampo ako sa'yo. Naintindihan mo ako, ha, Adong? Naku, Dina. Si Daddy tumatawag. Sigurado na, pauuwi na tayo. Hindi bali. Tapos na rin ang pelikula na pinapanood natin eh. Kaya pwede na tayong umuwi. Sandali sasagutin ko muna ang cellphone ko. Hello, Daddy? O iha, asan pa kayo? Bakit ang tagal ninyo? Hindi pwedeng magabihan kay iha. Dahil tatawag ang mama mo mamaya. Opo, Dad. Pauwi na rin kami. Huwag po kayo mag-alala. Maaga pa naman. O sige ha, ayokong magalit ang mami mo sa'yo. Baka sabihin na kinukonsinti kita na naglalakwat siya. Salamat po, Dad, ha? Dahil pinayagan niyo ako na maglibang dito sa bayan. Oo naman iha. Yung laging malungkot ka. Kaya ano man ang hiling mo sa akin, ibibigay ko sa'yo. Opo, Daddy. Kaya naman sinusunod kong lahat ng mga bili niyo. Dahil mahal niyo ako rin, Mami. Kaya mahal na mahal ko rin kayo. O sige ha, huwag na kayong magtatagal dyan sa bayan. Umuwi na kayo. O sige na, bye. Paano na kaya ito? Baka magagalit ang itay nito. Dahil hapon na akong makakauwi. Hindi bale. Kung nandun ang inay, hindi ako masasaktan ni itay. Buti na lang at mahal ako ni inay. Pero ang itay, ang lupit niya sa akin. Pero sobra naman ang trabaho na ipinapagawa niya sa akin. Hindi man lang ako makapagpahinga at hindi ako makapamasyal. Mabuti pa si inay at naiintindihan niya ang kalagayan ko. At kailangan na sabihin ko kay inay kung saan ako nagpunta. Dina, huwag mong sabihin kay Daddy na may kasama tayong lalaki. Siguradong magagalit yun. At isa pa, nanood tayo ng sine. Alam niya kasi na bumunta lang tayo sa mall. Oo, friend. Ako pa. Siyempre, ayaw niya tayong sumama sa mga lalaki dahil hindi pa naman natin kabisado ang mga ugali nila. Kahit kaklase mo pa, baka isipin ni Daddy na naliligaw sa akin yun. Sana walang makakita sa atin na kasama natin si Bernie. At sana walang magsusumbong sa Daddy ko, ano? Sino naman ang magsusumbong? Medyo malayo naman ang bahay ni na Bernie, di ba? Pero alam mo, friend, sa tingin ko, may crush sa'yo si Bernie. Ano? Ikaw talaga, oo. Bago lang nakakilala ko. Kaya imposible ang sinasabi mo. Baka may nobya na yon at ayaw niya tayo. Ang alam ko, wala pa siyang nobya. Dahil laging bigo. Kasi nga, ayaw sa kanya. Dahil isa lamang siyang magsasaka. At laging putik ang kanyang katawan. Ano? Pambihira naman ang mga babaeng nililigawan niya. Kung mahirap ang buhay, nilalait siya. Oo nga eh. Kawawa nga siya eh. Dahil di siya magustuhan ng mga nililigawan niya noon. Kahit may tsura siya. Kasi isa lamang siyang magsasaka. O ano, Mira?
uuwi na ba tayo? Baka hinahanap ka na. Hindi ba tumawag ang dad mo kanina? Oo, gusto niyang umuwi na kami ni Dina at wag daw kaming magpapagabi sa labas. Oh, yun naman pala eh. Kaya sundin ng daddy mo. Para sa susunod, pwede kanyang patabasin at mamasyal. Oo, pero hindi pwede na sabihin ko na kasama ka namin. Sigurado magagalit yun. Ha? Bakit? Mahigpit bang daddy mo? Hindi kanya paligawan sa mga binata? Oo, dahil bata pa raw ako. Maaga pa raw para makipag-asawa. Kaya pag may nagsabi na aakyat ng ligaw, hay nako, hinihiya ni Daddy. Ano? Matapang palang daddy mo. Paano kung ihatid ko kayo? Di pag nakita ko, baka kung ano pang gawin sa akin. Huwag kang mag-alala. Pag sinabi ko naman na kaibigan ko, hindi siya magagalit. At kausapin mo siya ng mahinahon at respetuhin mo siya. Sige, gagawin ko yung sinasabi mo. O, tawagin mo na si Dina para maihatid ko na kayo. Ang tagal naman niyang mag-CR. Sandali. Tatawagin ko na siya para makauwi na kami. Salamat sa paghatid mo sa akin dito sa bahay namin, ha. Sa susunod ulit na pamamasyal natin, ha. Oo, Mila. Basta gusto niyo akong isama sa pamamasyal ninyo. Isasamahan ko kayo. Mag-text ka lang sa akin. Ha? May cellphone ka ba? Kung ganun, ibigay mo sa akin ang cellphone number mo para matawagan kita kung sakali. Ito. Tignan mo at i-type mo na dyan sa cellphone mo para makapag-text ka rin sa akin. Sandali, ha. 09300-573297. Ayan, tapos na. Kaya pag uwi mo sa inyo, mag-text ka kaagad para alam ko kung nakauwi ka na. Sige, salamat. Papasok na ako sa gate. Bye! Talagang ibang kanyang kagandahan. Nabighanin mo ako, Mila. Kung alam mo lang nadarama ko, na-inlove na ako sa'yo. Hoy! Sino ka? Ha? Diyos ko, kinulyan ako ng taong ito. Bitawan ninyo ako, Boss Chip. Hindi po ako masamang tao. Sino ka? Bakit nandito ka sa harap ng gate namin? Anong kailangan mo? Sir, ako si Bernie. Hindi po ako masamang tao ko. Sir, inihatid ko lang po si Mila. Ano? May relasyon ba kayo ng anak ko? Magnobyo ba kayo? Opo, sir. Hindi po. Magkaibigan lang po kami. Mila, lumabas ka. Bubugbugin na yata ako. Huwag kang maingay. O yan, binitawan na kita. Pero huwag mong sabihin na tinulyohan kita. Akala ko, ikaw ay masamang tao. Mabuti pa pumasok ka muna para makilala kita ng gusto. Ha? Po, sir, wag na po. Uuwi na lang ako. Baka naghihintay na sina Itay at Inay sa akin. Sana huwag mo naman akong hiyain. Kung hindi, magagalit ako sa'yo. Halika, pumasok ka muna sa bahay namin. Opo, sir. Salamat po, Diyos ko. Iniligtas po niya ako sa kapahamakan. Ang akala ko, bubugbugin na nila ako. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Dad, bakit niyo po pinapasok si Bernie dito sa loob ng bahay? Ano bang sinabi niyo sa kanya? Kinausap ko lang para malaman ko ang totoo. Kung talagang matino siya at hindi nanloloko. Ha? Ano bang palagay niyo sa kanya, Dad? Pwede ba natin siyang pagkatiwalaan? Oo, pwede na. Sana nga hindi pakitang tao ang mga kilos niya. Pero ang bilin ko sa'yo, huwag mong lubusin ang tiwala mo sa kanya. Hayaan mo na makilala mo siya ng gusto. Opo, Daddy. Ganun talagang gagawin ko. Siyempre, mahirap na po ang mapasubo. Baka kung ano pa ang gawin niya sa akin. Sa palagay ko naman, Iha, hindi naman siya gagawa ng masama sa'yo. Basta mag-ingat ka lang sa kanya. Opo. Wala pa bang tawag si Mami? Di ba sinabi niya na gusto niya ako makausap? Oo, Iha. Kaya hintayin muna nating sandali. Kung sakaling wala pa hanggang mamaya, ako na lang ang tatawag sa kanya. Baka nakalimutan niya dahil sa pagod sa trabaho niya. Ang ibig mong sabihin? Kinausap ng dad mo si Bernie? Hindi siya nagalit kay Bernie? Hindi naman.
Dahil pinapasok pa niya sa bahay namin eh. At alam mo, ha? Nagkwentuhan pa silang dalawa. At mahinaw namang kinausap ng daddy si Benny. Kung ganun, pwede nang dumalaw si Bernie sa'yo. Dahil hindi binawalan ng dad mo. Oo, Dina. Parang magaan ang loob ni daddy sa kanya. Dahil sa tingin ko, mabait naman si Benny, di ba? Tama ka, Mila. Mahiyain din siya. Alam mo, maswerte si Bernie. Dahil sa lahat ng manliligaw mo, ay siya lang ang pinayagan ng daddy mo na pumunta sa bahay ninyo. Uy, friend! Anong sinasabi mo na manliligaw si Bernie sa akin? Hindi ah! Nakipagkaibigan lang siya. Eh, saan ba nagsisimula ang ligawan? O di ba, kaibigan muna. At sa kapag nahulog na ang loob mo sa kanya, o isa ka kanya liligawan. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng daddy ko. Baka pag nalaman na manliligaw sa akin yun, hindi na siya papapasukin dito. Eh bakit? Anong masama kung manligaw siya sa'yo? Buti nga at alam ng daddy mo. Hindi na kayo sa labas magkikita, no? Basta, pag nagtanong sa'yo ang daddy ko, huwag mong sasabihin na manliligaw sa akin si Bernie ah, para lagi siya makadalaw sa akin. Naintindihan mo, ha? Langreng, halika na. At kumain na tayo ng hapunan. Be, huwag mo nang hintayin yung anak mo. Baka mamaya pa yun uwi rito. Halika na. Ah, hindi. Ikaw na lang kumain. Hindi ako gutom. Alam ko na nagtatampo ka sa akin. Alam ko naman kung gaano mo kabal yung anak mo eh. Kaya lang, naiinis ako sa ginagawa niya. Pati ikaw eh, nadadamay. Na pinapagalitan ko. Mabuti naman at alam mo ang iyong kasalanan. Sana naman, unawain mo rin si Bernie. Dahil binata na yun. At ang pangangailangan niya ay di mo't ibibigay. Mana yan, halika na. Sabay na tayong kumain. Eh, wala akong ganang kumain eh kapag wala akong kasabay. Oh, di tawagin mo yung mga aso at pusa. Sila ang kasabay mo. Ano? Sige na naman, Lagrigo. Patawarin mo na ako. Huwag ka nang magtampo sa akin. Eh, patawarin mo lang ako sa nagawa ko sa'yo. Oo, patatawarin kita. Pero hindi pa ngayon. Ha? Eh, kailan pa? Ha? Bukas, Lagrig? Ay, anong bukas? Pagkalipas ng 1 taon, saka kita patatawarin. Malinaw? Lagrig! Ano po, inay? Asan po si itay? Nagalit po ba sila dahil hindi po ako umuwi agad? Ay, huwag ka nang maingay at natutulog na. Nagalit siya, pero nag-inarte ako. Kaya humupa ang galit niya. Salamat po, inay. At lagi ninyo akong pinagtatanggol kay itay. Alam po ninyo, lagi niya akong pinapagalitan at pinapahirapan sa gawain doon sa bukid. Ay, pagpasensyan mo siya, anak. Basta hindi ka niya saktan. Ayos lang kahit pagalitan ka niya. Di, pakinggan mo lang siya. Opo, inay. Buti pa kayo, naiintindihan yung kalagayan ko. Pero ang itay, sobra na siya. Halos hindi niya ako pagpahingin sa trabaho ko sa bukid. Ano? Sabihin mo nga sa akin. Ano ang ginagawa ng itay mo doon sa bukid? Magtatrabaho lang siya ng konti at ako nang tatapos lahat. At si itay, nasa lilim lang puno nagpapahinga. Ano? Mabuti at nalaman ko ang pagpapahirap niya sa'yo. Oh, sige na anak. Kumain ka na. Saka ka matulog para makapagpahinga. Ren, ano sa palagay mo? May crush si Bernie sa akin? Hindi, nagpapanata eh. Kung gusto niya ako o hindi. Ewan ko sa kanya. Anong malay ko sa nadarama niya? Wala naman siyang sinabi sa akin eh. Sa bagay, hindi pa nagtatagal na magkakilala kaming dalawa. Pero alam mo, nahihiya lang yun. At nahalato ka naman eh. Lagi nakatingin sa akin. Oh, alam mo naman pala eh. Ako di ko alam eh. Dahil wala namang nahalata. Di niya kayang sabihin. Kung meron man, wala siyang gusto. Hindi bali. Hintayin ko na lang ang text niya o tawag niya sa akin. Baka masabi sa text na may pagtingin din siya sa akin, di ba? Eh, pwede. Teka, may cellphone naman siya eh. Eh di mag-text ka sa kanya. At alam ko na magpapahiwatig siya. Ha? Magpapahiwatig? Mabuti pa. Hihintayin ko na lang na siya ang magsasabi sa akin na may gusto siya sa akin. Ikaw ha, gusto mo nang magkanobyo ha. Kahit sinabi ng dad mo na hindi ka pa pwedeng makipagrelasyon.
Kung sakali magtapat, di tatago namin muna kung magkakaroon kami ng relasyon na dalawa. Alam mo naman ang kasabihan, hindi ba? Na walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya ingat ka kung liligaw sa'yo si Bernie. Mila Iha, may itatanong ako sa'yo. Matagal mo na bang kilala ang Bernie na yun? Hindi pa naman, Daddy. Hindi pa kami natatagalan na magkakilala eh. Si Dina ang kilala ni Bernie. Matagal na sila magkaibigan. Ganun ba? Hindi ba siya nagtanong sa'yo kung pwede siyang manligaw? Sa ngayon po, wala po siyang tinatanong. Kaya wag po kayong mag-alala. Kung manligaw man siya, di sabihin ko na, di pa pwede. Bakit? Bakit yung natanong, Daddy? Kung anong sadya niya? Tinanong ko. Pero ang sabi, kaibigan ka lang daw niya. Kaya gusto kong malaman kung totoo ang sinabi niya. Oo, Daddy. Nagsasabi siya ng totoo. Kaya wag kayong mag-alala. Dahil kaibigan lang ang turing niya sa akin. Mabuti naman kung gano'n. Dahil hindi mo pa kabisado ang ugali niya. Nang malay mo, nakita niya na may kaya tayo sa buhay. Baka samantalahin ang pagkakataon. Hindi naman siguro. Alam po ninyo, mahiyain yung taong yon. At kahit mahirap ang buhay, hindi ko nahalata na may masama siyang plano. At si Dina ang magpapatunay niyan na wala siyang sinasamantala na tao. Sige, maniniwala na ako. Sana hindi siya manliligaw sa'yo para makatikim ng ginhawa sa buhay. Alam ko na hindi niya gagawin yan, Daddy. Kung kausapin ko siya, ay napakatipid magsalita. Pag hindi tinatanong, hindi umiimik. Sige, ikaw ang bahala. Basta sinabi ko ang gusto ko. Para alam mo na hindi pa ako papayag na makipagrelasyon ka. Abay, nakabihis ka lang rin. Saan ka ba pupunta, ha? Doon kina Kumaris Yodi. Tutulungan ko siyang gagawin ng kakaden na balagket dahil may nag-order sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Pumunta ka. Baka mabigyan ka pa ng pera. May pambili ng ulam. Ay, nako, ikaw talaga. Puro ulam ang nasa utak mo. Pero pag may kita ka, alak at pulutan ang binibili mo. Huwag ka nang magreklamo. Hindi mali at nagtitira naman ako ng pamalingki mo, hindi ba? Oo nga, pero para lang sa isang araw na gagamitin. Kaya huwag ka nang magbisyo ng anak para hindi tayo kapusin. Sige na, pumunta ka na. Sa gusto mong puntahan. Para hindi ka matrasado, baka hinahanap ka na roon. Oo, sige, pupunta na ako. Kung isasama mo sa bukid si Verde, ay huwag mong pagalitan, ha? Kung gigisingin mo, kausapin mo siya ng maayos para sundin ka niya. Kaya ako nang bahala dyan. Basta huwag niya lang akong sagot-sagutin. Dahil yan ang hindi ko gusto. Para hindi ko siya masuntok. Ay, kasasabi ko lang na huwag mo siyang saktan. Nakalintik ka, Anong. Talagang tatamaan ka sa akin pag saktan mo si Verde. Hindi pa ako inaantok. Ang mabuti pa, i-chat ko muna yung mga kaibigan ko para malaman ko ang mga nangyayari sa kanila. Baka nandiyan na hindi ko na nasagot ang mga messages nila sa akin. May mga makulit na kaibigan, kaya kailangan nabasahin ko lahat ang mga messages nila para alam nila na hindi ko sila nakakalimutan. Kailangan na magbasa muna ako ng mga messages dito sa cellphone. Butas na palang araw. Naku, sigurado na galing na naman ang itay nito. Hindi ko siya masasamahan doon sa bukid. Kailangan ko nang bumangon. Sarap ng tulog ko kagabi. Dahil nakapag-usap kami ni Mila. Masaya ko sa aking pag-gising. Mabuti naman at iising ka na. Tamang-tama. Wala ang nanay mo rito, kaya makapag-uusap tayo ng masinsinan. Ha? Itay, Juan, saka na tayo mag-usap pag nandito na ang inay. Hoy! Huwag mo nga akong turuan ang dapat kong gawin. Ngayon, sesintensyahan kita. Huwag kang magkakamaling masagot-sagot ako dahil tulas ka sa akin ngayon, ha? Nakikita mo to? Itay, bakit ninyo hinugot ang itak ninyo?
Anong gagawin ninyo sa akin? Eh ano, pati pagbabayarin kita. Dahil marami ka ng kasalanan sa akin. Ha? Ha? Itay, bakit ninyo itinusok ang itak sa akin? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Itay, bakit ninyo tinusok sa tiyan ko itak? Dalhin niyo ako sa ospital. Tanga. Hindi pa kita tinaga. Kung hindi sinuntok lang kita sa tiyan. Pero, kapag nagkamali ka ng sagot sa akin, baka itutuloy ko na gamitin sa'yo ang itak na ito. Naiintindihan mo? Hindi ko gusto mamatay ako. Kaya tatakbo na ako, dyan na kayo! Hey! Bene! Bumalik ka dito! Bene! Hindi na ako bumalik dyan! Dahil ayaw akong mamatay! Talaga? Hindi ka lang tanda! Ganit ang ulo ni Itay. Hindi titigil yun hanggat di niya ako nasasaktan. Kaya tama na ang pagpapahirap niya sa akin. Kailangan ko nang lumayo para umasin ang buhay ko. Ayokong manatili na magsasaka lang ako habang buhay. Kailangan ko magtrabaho sa Maynila para hindi ako mahihiya naman dito kay Mila. Ano ang sinabi mo, Verde? Hinabol ka ng itay mo ng itak. Opo, Inay. Papatayin sana nila ako pero tumakbo ako at hinabol ako. Pero di nila ako naabutan. Sa bagal ng pagtagbo ni Itay. Ay, ang tarantadong matanda. Talagang sinusubukan niya ako. Wes, pupunta tayo sa pulis at i-report natin siya para makulong at mabigyan ng leksyon. Huwag na po, Inay. Kawawa lang naman si Itay kung makukulong po siya. Ano ang gagawin natin? Paano kung sinundan ka niyan dito? Di iitakin ka niya. Hindi na akong papakita sa kanila, Inay. Mas mabuti siguro na hindi na ako uuwi sa bahay natin. Pero anak, kung hindi ka uuwi, saan ka naman titira? Kung doon ka sa tiyahin mo, ay sigurado na masusundan ka niya. Baka kung ano pang gawin sa iyo. Talagang pupunta na ako sa Maynila, Inay. At maghahanap ng trabaho para makaiwas ako kay Itay. Ay, sige anak. Ikaw ang bahala kung yan ang desisyon mo. Mas mabuti na iwasan mo muna ang itay mo para hindi ka niya masaktan. Nay, mag-ingat kayo kay Itay. Baka sa inyo ibaling ang galit niya sa akin pag hindi na niya ako makita. Huwag kang mag-alala, anak. Huwag siyang magkakamali na saktan niya ako. Talagang isusumbong ko siya sa pulis para makulong siya. Sino kayong tumatawag na to? Ang mabuti pa'y sasagutin ko. Hello? Mila, si Bernie ito. Pasensya ka na kung naistorbo kita. May sasabihin lang sana ako sa'yo. Ha? Ano bang sasabihin mo? Sige, makikinig ako. Kun kasi, baka hindi na ako makakasama sa pamamasyal ninyo ni Dina. Ano? Bakit naman? Ayaw mo na ba akong kasama? Nagalit ka ba dahil sinita ka ng daddy ko? Hindi yun ang dahilan, Mila. Hindi gusto kong humanap ng disenteng trabaho. Hindi yung gawaing bukid lang lagi ang ginagawa ko. Sana ipagpaliban mo munang pagpunta sa Maynila. Gusto kitang makausap at makita. Asan ka ba ngayon? Nandito na ako sa terminal ng bus. At inihintay ko lang oras ng pag-alis ng bus para makarating na ako sa Maynila. Hindi ka na ba pwedeng pigilan sa pagpunta mo sa Maynila? Bakit sa Maynila ka pa maghanap? Marami namang mapapasukan dito sa atin Gusto ko nang makaiwas sa trabaho dun sa bukid namin. Sigurado na hindi ako papayagan ni Itay. Alam mo, Mila, ang gagawin kong ito ay para mabagong takbo ng buhay ko. Nais ko rin umasenso, gaya ng mga kabarkada ko. Sige, yun. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Sige, mag-ingat ka na lang dyan, ha? Bye. Aba, wala rito ang matandang anong na yun. Kung ganon ay hinahanap niya si Bernie. Talagang gusto na niyang patayin ang aming anak dahil sa pagpunta niya sa kaibigan niya. Hindi ako papayag na saktan niya si Bernie. Ang nag-iisang inaasahan namin na magsusuporta kung kami ay matatanda na.
at di na kaya magtrabaho. Naku, dapat naman. Bahalid ni Adong ang anak namin na si Verde. Mabuti naman at dumating ka na, Dong. Halika dito at mag-uusap tayo na masinsina. Ano ba ang ginawa mo kay Verde? Ha? Wala naman akong ginawa sa kanya eh. Bakit? Nasaan ba siya? At pupunta na kami sa bukid. Nakos, magsisinungaling ka pa. Hindi mo alam ang ginawa mo? Di ba? Inundayan mo siya ng itak sa tiyan, pero nakaiwas siya. Hindi, Lagweng. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, ha? Gusto ko lang siyang takutin. Kaya sinuntok ko sa tiyan. Hindi ko rin magagawang patayin yung anak ko. Nasa ba siya? Tawagin mo at pupunta na kami sa bukid. Ngayon, hahanapin mo. Wala na siya. Umalis na at pumunta sa Maynila para makaiwas sa'yo. Kaya ikaw nang mag-isa ang gagawa doon sa gawaing bukid. Ano? At pinayagan mo naman siya sa gusto niya. Ang tamad-tamad ng Bernie na yon. Hindi niya alam tumulong sa magulang tapos lalayo siya. Hay, Adog ha. Ikaw ang tamad at hindi si Verde. Pinapahirapan mo pala siya. Kaya inaabot ng gabi dahil hindi mo siya tinutulungan. Kundi nasa lilim ka ng mga punong kahoy at nagbabantay lang. Di ba? Kaya nagsawa sa kanyang paggawa sa bukid dahil sa ginagawa mo sa kanya. Kaya mas mabuti na umalis siya para maranasan mo rin ang hirap na dinadas niya. Ano? Oh, ikaw pala, friend. Halika, pumasok ka. Salamat. Sige, maupo ka muna para magkausap tayo mabuti. Oh, ano bang kailangan mo? Teka, parang malungkot ka yata. May problema ba? Wala naman, friend. Wala ka mo, pero tingnan mo nga yung itsura mo. Friend, sabihin mo na lang sa akin kung ano ang problema mo. Sinabi ko nang wala eh. Kwan, alam mo ba, Dina? Nag-text sa akin si Bernie. Talaga? O anong sinabi sa text niya? Hindi siya makakasama sa lakad natin mamaya? Kaya malungkot ka ngayon? Hindi yun ang dahilan. Kundi nagpaalam sa akin na pupunta na ng Maynila. Ganun ba? Teka, bakit ka naman naiiyak? Alam ko na. Hindi mo na makita si Bernie, no? Kaya malungkot ka. Kwan Huwag ka nang kasi... magkaila. Kala mo ba, hindi ko nahalata sa'yo? Type mo rin si Bernie, no? Aminin mo na, friend. Sige, aaminin ko na sa'yo ang totoo. Oo, friend. Tingnan mo yan. Hindi ako nagkamali sa hinala ko. Ayos lang yan. Kaya huwag kang malungkot. Dahil nagpaalam naman sa'yo eh. Ano sa palagay mo, friend? Type din kaya ako ni Bernie? Oo naman. Nag-text ka mo siya sa'yo. Nagpaalam, di ba? Ang ibig sabihin ay type ka rin. Kaya maniwala ka sa akin. Type ka ni Bernie. Nako. Napagod ako ng gusto, Lagwing. Sana hindi na umalis si Bernie para may katulong ako sa bukid. Ay, dako, kasalanan mo, Adong. Dahil pinahirapan mo siya sa gawain doon sa bukid. Kaya pala, pag umuwi ay pagod na pagod. Yun pala, halos lahat ay ginagawa niya. Pero ikaw, pabanjing-banjing lang sa silong ng bangga. Sino naman ang nagsabi sa inyo yan? Aba, ako ang nakakarami ng trabaho sa bukid, hindi siya. Aba, pinagkakaila mo pa ha. Ngayon ko lang nalaman ang pinaggagawa mo kay Verde. Nasagad na pasensya niya. Kaya nilayasan ka. Para malaman mo na mahirap ang walang tutulong sa iyo. Tama na yan. Alam ko naman na may pagkakamali ako sa anak natin. Gusto ko lang niyang maranasan ang hirap ng isang magsasaka. Tingnan mo ang nangyayari ngayon lang. May hirap na hirap ako dahil wala akong katulong sa bukid ngayon. Yan. Matanda na ako. Yan ang napanabo. Ang maghirap muli. Dahil wala kang malasakit kay Verde.
Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang siyang turuan na gawin yung mahirap na gawain sa bukid para malaman niya kung gaano kahirap yung gawain sa bukid na nararanasan ko ngayon. Ay, wag mo na akong pagsabihan ng ganyan, ha? Dahil umira na naman sa iyo ang katamaran mo doon. Ang gusto mo ay di mahirapan, kaya kumuha ka ng inupahan mong magsasaka doon sa bukid. Alam mo pala yun eh. Pero pasensya ka na lang eh. Talagang hindi ko na kayang magtrabaho sa bukid. Kaya umaasa ako na si Benny sana yung papalit sa akin. Pero anong nangyari? Nagsawa rin. Kaya nagsisisi na ako ngayon sa ginawa ko sa ating anak. Mabuti naman at tinulungan ako ni Mark na makapasok ng trabaho. At may aasahan ako para sa aking pamumuhay. May maiipon pa ako. Pag ganitong gabi, naiisip ko na naman si Mila. Hindi kaya siya magagalit kung gabi-gabi itatawagan ko siya. Kaya kailangan na malaman ko. Tatawagan ko na siya. Oh. Ayan, nagre-ring na. Sana sagutin ni Mila para gumana naman dibdib ko sa kakaisip luksan niya. Hello, Bernie. Mabuti naman at tumawag ka sa akin. Ha? Bakit Mila? May problema ka ba? Sige, sabihin mo. Baka makatulong ako sa'yo. Wala naman. Kaya lang, di pa ako naantok eh. Kaya ang gusto ko may kausap. Ganun ba? Kala ko maaga kang natutulog. Buti na lang at hindi pa. Para di ko maistorbo ang pagtulog mo. Hindi ka nakakaistorbo. Masaya nga ako eh pag tumatawag ka sa akin. Gusto kitang makausap lagi. Totoo ba? Alam mo, kahit ako Mila, lagi kitang namimiss. Kung wala lang akong trabaho, siguro lagi kitang dadalawin. Pero may pangarap ako sa buhay na gusto kong matupad para hindi naman ako nakakahiya sa'yo. Mila, may itatanong sana ako sa iyo. Bakit hindi na pumupunta yung kaibigan mo na si Bernie? Bakit nag-asawa na ba siya? Hindi po, Daddy. Sa katunayan, nasa Maynila at nagtatrabaho doon. Pero paminsan-minsan, tumatawag sa akin. Masipag pala siya. At di tulad ng iba na umaasa lang sa magulang. Alam niyo, Daddy, matagal din siyang nagsaka sa bukid nila. Kaya lang, sobrang pahirap na ginawa ng kanyang tatay. Kaya nagdesisyon na magtrabaho na lang sa Maynila. Mas mabuti yung may pangarap. Dahil gagawa siya ng paraan para makamit ang pangarap niya. Totoo yan, Daddy. Sabi niya sa akin, magsisikap daw siya para maipakita sa tatay niya na aasenso sa buhay. Ganun ba? Parang pinakinggan niya ang payo ko sa kanya. Dahil lagi raw siyang nabibigo sa mga nililigawan niya. Ha? Pinagsabihin niyo, Daddy, kung anong dapat niyang gawin? Daddy, anong palagi ninyo? Sa kanyang pinakita sa inyo, magkasundo kayo ng ugali? Ha? Dad? Ang dali namang lumipas ang isang taon. Mula nang umalis ako sa aming lugar, medyo nakaipon na rin ako ng konti. Ay, namimiss ko na si Mila. Hanggang sa Facebook ko lang siya nakikita. Oo nga pala, hindi ko pa nabuksan ng messenger ko. Baka may message na siya. Hindi ko pa napabasa. Teka, merong babasahin ko. Ha? Gusto ni Mira na tawagan ko dahil mahina raw ang signal ng internet. Sige, tatawagan ko na siya. Hello, Bernie! Ano? Kumusta ka na dyan? Okay lang ako. Kumusta ka na, Mila? May problema ba? Sige, sabihin mo lang. Baka makatulong ako sa'yo. Hindi, wala akong problema. May gusto lang akong sabihin sa'yo. At sana, makarating ka. Ha? Bakit may okasyon ba? Kaarawan ba ng daddy mo at sinabi niya na iimbitahan mo ako? Hindi siyang may birthday. Ako may birthday. Kaya asahan ko na makakauwi ka.
at pupunta ka rito sa amin. Iintayin kita dito. O ano, makakarating ka ba? Makakauwi ka dito? Oo, Mila, darating ako. Siguro, madaling araw pa lang ay biyahe na ako mula rito sa Maynila para umabot ako sa iyong kaarawan. Okay, asahan ko yan ha. Kung hindi, babawiin ko ang sinabi ko sa iyo. Nasasagutin kita pag hindi ka dumating dito. Sige, Mila. Kahit ano ang mangyari, darating ako. Basta, aasahan ko na sasagutin mo na ako. Okay, asahan kita. O sige, saka na lang tayo mag-usap uli dahil may pupuntahan kami ng daddy ko eh. Okay, sige. Bye. I Bye! love you. Ayos. Kahit di pa niya ako sinagot ay napakasaya ko. Kung pwede, hihilahin ko ng araw para makadalo ako sa kaarawan niya. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. O ano, friend? May handaan ba sa nalalapit na kaarawan mo? Sino ba yung mga inimbitahan mo? Kuhan mga malapit na kamag-anak ko at mga piling kaibigan natin. Ayoko ng bonggang handaan eh. Gusto ko yung kunti lang, tayo-tayo lang, magsalo-salo. Sa bagay, maganda na rin yung naisip mo para makakain ng lahat. At may pabaon pa kung uuwi sila. Oo naman, Ba? hindi mawawala yan. Siyempre, may mahal sa buhay na naiwan nila sa bahay. Kaya pag uwi, may dalang pagkain sa iniwanan nila, hindi ba? Eh, mabuti sa'yo. Pagkaarawan mo, pinaghahandaan ng dad at mami mo. Talagang mahal na mahal ka nila, no? Oo naman. Nag-iisa yata akong anak na masunurin at mapagmahal sa kanila. Kaya ano man ang hiling ko sa kanila, ibinibigay nila sa akin, friend. Maswerte ka, friend, sa mga magulang mo. Ang iyong kapakanan ang kanilang iniisip. At hindi kanila pinagdadamutan sa mga bagay na gusto mo. Siyempre naman, friend. Kaya kailangan nilang pag-ingatan para may mag-aalaga at magsusuporta sa kanila kung matanda na sila, hindi ba? Ano ba ito, Lagreng? Nangihina ng katawan ko. Dahil wala tayong pambili ng gamot. Nasaan na kaya si Bernie? Di ba lang tayo dinala para malaman niya ang ating kalagayan? Ay, oo nga, Adong. Kaya ang naisip ko ay pupunta ako sa Maynila para hanapin si Bernie. At hihingi ako ng tulong. Kaya mo bang bumiyahe? Layo-layo ng Maynila. Daming tao. Huwag kang mag-alala. May kasama ako na pupunta. Kung kilala mo si Daling na nagbiyahe ng isda sa Maynila, kabisado ang lugar na kinaroroonan na Verde. Ikaw ang bahala, pero mag-ingat ka sa mga sasakyan. Ang bilis ng takbo nila. Pero magbibigay naman kaya si Bernie ng pera na pambagamot to. Alam mo naman na kinamumuhian niya ako. Ay, siguro magbibigay yun. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanya. Pag pupunta ka, hingi mo ako ng kapatawaran sa kanya. Sabihin mo na wala akong masamang iniisip sa kanya. Gusto ko lang hindi siya umalis para may kasama ko doon sa bukid. Ay, oo, Adong. Sasabihin ko kay Verde. Ang gusto mong iparating sa kanya. At sana naman, maawa siya sa iyo. Dahil ikaw pa rin ang kanyang ama na nagpalaki sa kanya. At alam ko na, mahal mo ang ating anak. Hinuho ka pala, Lagreng. Kailangan na madala ka ng payo. Baka mabutan ka ng ulan doon sa Manila para hindi na lumalayo ang karamdaman mo. Friend, may itatanong ako sa'yo. O ano yan? Sa tagal ng inyong pagtatawagan at pagtityatan, nagtapat na ba sa'yo ng pag-ibig? Oo, friend. At alam mo ba, kinukulit na niya ako na sagutin ko na siya. Pero ang sabi ko, maghintay muna siya. Kaya sinabihan ko na dumalo sa aking birthday at sasagutin ko na siya. Pero pag hindi siya dumating, bahala siya sa buhay niya. Wala na siyang maaasahan sa akin.
Ang lupit mo naman, friend. Paano? Kung may importante siyang pinuntahan, kaya hadlang para makadalo siya. O hindi mo ba iintindihin yun? Basta, kung importante, ang kanyang idadahilan, uunawain ko. Kung sakali na mga magulang niya ay may kailangan, maiintindihan ko yun. Mabuti naman kung ganun. Yung iba, baka wala na silang pakialam kundi sasama na lang ang loob nila kaagad. Tama ka. Pag may katwiran, dapat lang maintindihin. Hindi yung kung ano ang gusto ng isa, ay masusunod. Pero kailangan na magkasundo sa iba't ibang bagay para maayos naman ang magiging relasyon namin. Aba, friend, marami ka nang alam tungkol sa pakikipagrelasyon. Para walang away ang magkarelasyon. Alam mo, friend, nababasa ko lang yan sa social media, sa Facebook at iba pa. Kaya alam ko ang tungkol sa maayos na pakikipagrelasyon. Naayos ko na rin ang dapat kong gawin. At pinayagan ako ng boss ko na kumuha ng 3 araw na bakasyon. Kaya sigurado na masaya si Mila nito sa aking pagdalo sa kanyang kaarawan. At sinabi niya, pag dumalo ako, ay makakamtan ko na ang kasagutan niya sa iniaalay kong pag-ibig sa kanya. At kakausapin ko si Mila na pumayag na magpakasal na kami agad. Kahit sa West lang, para sigurado na ako na hindi na siya maaagaw ng iba sa akin. Sana nga. Adong, mabayang madaling araw ay magbabiyahin na kami ni Daling papuntang Maynila. Ganun ba? Teka, nagluto ko naman ang aking makakain bago ka umalis. Ay, kinausap ko na ang kapatid mo dyan sa kabilang bahay. At ang sabi niya, siya munang bahala na magluto ng iyong kakainin. Pumayag naman siya dahil alam naman niya na di mo kaya magluto. Mabuti naman kung ganun para hindi ako manghina. Kailangan makakain ako. Ay, syempre naman. Alam mo na kulang na nga ang gamot na iniinom mo, tapos di ka pakakain. Ano nang magyayari sa'yo? Ang gusto ko gumaling pa ako lang rin. Kaya pag-iusapan mong malak mo na tulungan niya ako na ipag-abot. Ay, oo. Alam ko na tutulungan ka niya. Syempre, may trabaho siya. Siguro may ipon na rin si Bernie. Pero malay natin, baka may nobya na siya. Sana ay hindi pa siya mag-aasawa para matulungan pa niya tayo. Sana sabihin mo sa kanya para malaman niya na kailangan pa rin natin siya. Dapat niya tayong suportahan. Oo, Adong. Alam ko na maunawain si Bernie. At mahal niya tayo. At sana nakalimutan niya niyang pagpapahirap mo doon sa kanya. Sana nga. Umuwi na si Bernie. Kalain mo, 1 taon na hindi umuwi dito sa aming lugar. Ano na kaya ang itsura niya? Siguro mas gwapo ngayon dahil hindi siya naaarawan at hindi na siya amoy putik. Naging kawawa siya noon dahil naikwento niya sa akin ang naging buhay niya. At sana maging maganda ang buhay niya sa Maynila para makamit niya ang kanyang tagumpay. Friend, ano na kayang itsura ni Bernie? Nagbago na kaya? Naging macho na kaya siya? Sigurado yan. Dahil sa Maynila siya nagtatrabaho. Siguradong pumuti na yon. At hindi tulad ng nagtatrabaho sa bukid. Maitim siya. Tama ka, friend. At ang mga nagugustuhan niyang dalaga ay nabibigo dahil sa kanyang itsura. At ayaw nila ng isang magsasaka. Bakit? Marangal naman ang hanap buhay nila bilang magsasaka. Kung walang magsasaka, wala tayong magbibiling bigas. Baka pag bumili sa abroad ang sakay ng gobyerno, mas mataas ang presyo. Ay naku, totoo yan, friend. Kaya hindi bumibili ng bigas sina Bernie at doon sila kumukuha sa kanilang bukirin. Yun din ang kwento sa akin ni Bernie minsan. Kaya lang, nagsawa siya dahil sa hirap ng trabaho nila doon sa bukid. Biruin mo siya lang ang nagpapasa ng hirap, pero yung tatay niya, nandun lang daw sa silong ng mangga. Kunti ang ginagawang trabaho. Pero pag uwi sa bahay, sinisiraan pa ng tatay niya na tamad daw si Bernie. Ano? Kaya pala tinakasan ni Bernie ang itay niya dahil sa maling ginagawa sa kanya. Di man lamang siya makapaglibang.
Kaya nga nung kasama natin sa pamamasyal ang saya-saya niya, di ba? Kaya lang, hindi na naulit yun. Dahil muntik na raw siyang tagain ng tatay niya noong namasyal tayo. Dahil hindi alam ng tatay niya na tayo ang kasama ni Bernie at hindi yung barkada niya. Naging kawawa siya sa piling ng tatay niya. Kaya yun, pumunta ng Maynila at naglayas. Mila Iha, tuwing gabi ay may kausap ka. Sino ba yon? Mga barkada mo ba? Opo, Daddy. Pinipilit nila akong sumama sa kanilang pamamasyal doon sa Baguio. Pero takot po ako dahil sa nababalitaan na landslide. At lagi na lang tagulan. Di guguho ang mga kabundukan. Oo, Iha. Dahil sa ginagawa ng mga minero na naghahanap ng ginto at iba pang mamahaling hiyas. Pero, perwisyo naman sa mga tao. May mga namamatay dahil natabunan ng gumuhong lupa sa bundok. Paano naman? Hindi na iniisip ng mga minero ang kapakanan ng mga tao. Ang nasa isip nila ay ang pagkakapirahan. Pag may nahukay na ginto o kaya mga antigo na bagay. Totoo yan, Daddy. Kaya marami nang takot na pumunta sa Baguio kung panahon ng tagulan. Pero ngayon, alam nyo, dumadami na rin ang mga turista na namamasyal. Kaya nabuhay muli ang mga nagtitinda. At kumikita na sila ng malaki para sa kanilang pamumuhay. Ay, buti na lang, hindi narinig ng Daddy na si Bernie ang kausap ko. May kumakatok. Buti na lang at tapos ko nang inayos ang mga dadalhin ko bukas. Sandali lang, nariyan na. Ay, Bernie, anak. Buti na lang. Nahanap ko kagad ang tinitirhan mo. Oh, inay, kayo pala. Halika kayo dito sa loob. Bakit kayo pumunta rito? Uuwi rin ako ngayon doon sa atin. Kwan kasi, anak. May sakit ang itay mo. Kaya ako pumunta rito para humingi ng perang pabili ng gamot niya. Sana, maawa ka sa itay mo. At alam mo, nagsisisi na siya sa kanyang ginawa. At pinapasabi na patawarin mo na raw siya. Opo, inay. Matagal ko na pong napatawad si itay. Pero kayo na parang nanghihina rin kayo. May sakit din po ba kayo? Ha, inay? Oo, anak. Nahihirapan ako sa pag-umuko. Pwede, anak. Parang dumidilim ang paligid. Nahihilo ako. Ha? Inay! Inay! Nawalan ng malas si inay. Diyos ko, ano bang nangyari sa kanya? Kailangan ko silang isukod sa ospital ngayon din. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Nasa emergency room si inay. Kailangan na ipaalam ko kay Mila na di pa ako makakauwi dahil nasa ospital si inay. Kailangan ko pa siyang bantayan. Pero uuwi rin kami ni inay. Pag magaling na siya, magte-text na ako kay Mila para hindi niya bagin ang kanyang pagsagot sa akin. Hindi naman pwede na iwan ko si inay hanggat di sila gumagaling. Tsaka ako na pupunta ng doktor para malaman ko ang sakit ni inay. Inay, ano bang nangyari sa inyo? Bakit hindi raw kayo kumain? Kaya nanghina kayo at nahilo. At ang bulang daw ninyo ang dapat gamutin. Anak, bago ako pumunta dito, ay di na ako kumain. Dahil wala kaming ulam. Kunti rin ang bigas namin. At di na kami makautang sa tindahan dahil ayaw nang magpautang sa dami ng utang namin. Hindi bali, inay. Babayaran ko pang utang ninyo pag uwi natin doon. At mamaya po ay pwede na kayong lumabas dito sa ospital. Ay, salamat naman, anak. Alam mo bang nangulila ako sa'yo? Pero nang makita kita, parang lumakas ang pakiramdam ko. Pero nahilo po kayo dahil sa gutom. Hindi bali, wala naman kayong malubhang sakit. Kaya pwede rin tayong umuwi mamaya. Ay, tamang-tama. Doon na lang tayo sumakay sa sinakyan ko. Dahil uuwi rin sila babaya. At sinabi ko na hintayin nila ako. Opo, inay. Para diretso na po ang biyahe. Hindi na tayo sasakay ng ilang beses patungo sa terminal ng bus. Ay, sana, anak. Doon ka na lang maghanap ng trabaho mo. Dahil mahina na ang katawan ng itay mo.
At ipinapasaka na namin ang bukid. Hindi na ikaw ang gagawa doon sa bukid natin. Kaya nakikiusap ako para makasama ka namin sa natitirang buhay namin dito sa ibabaw ng mundo. Ay, Adong, nandito na si Bernie. Kasama ko siyang umuwi dito. At inaayos yung dala namin sa kusina. At may binili siyang gamit para dito sa bahay natin. Mabuti kung kasama mo na siya. Ano bang sabi niya? Babalik pa ba siya sa Manila at magtatrabaho? Hindi ko pa alam ang desisyon niya. Pero sinabi ko sa kanya na ipinapasakan dati yung bukid sa ibang tao. Hindi na siya ang gagawa sa gawaing bukid. Pakiusapan mo na lang siya. Para dito na at may makasama tayo dito sa bahay. Ay, talagang gano'n ang gagawin ko para hindi na siya umalis dito. At alam ko na susundin niya ang sinabi ko sa kanya dahil alam niya na naghihina ka na. Ganon din ako. Sino ang mag-aalaga sa atin kundi siya? At alam ko, naaawa sa atin si Bernie. Kaya, kailangan na kausapin ko siya uli para malaman ko kung dito na siya o kaya babalik pa sa Maynila. Kailangan na dito na siya para kasama natin habang tayo ay nandito pa sa ibabaw ng bundok. Ang dami palang inimbitahan ng daddy ng kaibigan niya. Siguradong iinom na naman si dad. Hoy, friend! Akala ko ba, konti lang ang bisita mo. Pero ang daming nasa harapan sa may bahay kubo doon. Ay nako, mga bisita ni daddy yon. O hindi mo ba nakita? May alak sa lamesa nila at ang dami pang pulutan. Bongga palang handaan sa kaarawan mo, no? Mabubusog na naman ako. At may pabaon pa. Pag uwi ko, di ba, friend? Para naman makatikim ang inay ko ng handa mo. Oo naman! Ikaw pa na matalik kong kaibigan, hindi ko bibigyan. Hayaan mo, ako ang bahala na magbabalot ng pagkain na iuwi mo mamaya. Salamat, friend, ha? Syempre, alam mo naman, di namin kaya na makatikim ng iba't ibang putahe. Kung hindi sa mga okasyon lang, na tulad nitong kaarawan mo. Pero teka, di ka masyadong masaya. Ano bang problema, ha? Paano naman kasi, yung inaasahan kong darating, hindi dumating. Hindi ko alam kung anong dahilan. Bakit hindi siya nakapunta rito? Sinasabi ko na nga ba eh. At si Bernie ang gusto mong makita na magpapasaya sa'yo. Baka naman may pinuntahan lamang siya. Siguro ang nasa isip ay marami kang bisita, kaya siguro nahiya yun. Sana nag-text man lang sana para alam ko kung kailan siya darating. Hindi yung wala. Lagi naman siyang tumatawag noon. Noong nasa Maynila pa siya. Pero, bahala siya sa buhay niya kung hindi siya pupunta dito ngayon. Hila, nandito ka pala, Iha. Halika doon sa kinarororan ng mga bisita dahil hinahanap ka nila. Dad, akala ko, konti lang ang handa sa kaarawan ko. Pero ang dami namang inibitahan yung bisita at ang daming handa. Siyempre naman, anak. Yan ang utos ng mami mo. Nagpadala siya ng pera para sa handa. At yun ang sorpresa niya. Para maging masaya ka kung kasama mo ang mga kaibigan at mga kamag-anak natin. Sana hindi na ganito. Kontento na ako kahit konti lang ang bisita natin. May ayaan mo na. At ito ang gusto ng mami mo. O sige na, Iha, lumabas ka na. At harapin mo na ang mga dumarating na bisita. At tanggapin ang ibibigay nilang regalo sa'yo. Sige po, Dad. Mauna na kayo. May tatawagan pa ako sandali. Saka ako susunod sa inyo. Okay, Iha. Basta, huwag ka nang magtatagal. Para hindi na maiinip ang mga bisita natin. Opo, Daddy. Tatawagan ko si Bernie para alam ko kung nasa ng taong yun. Tatanungin ko siya kung talagang tutuparin niya ang pangako niya na dadalo sa aking kaarawan. Bernie, anak, may salamat sa iyo. Dahil hindi na ako nahihirapan dahil sa sakit ko. Dahil dinala mo ako dito sa ospital. Opo, Itay. Kailangan malaman natin kung anong talagang karamdaman ninyo. Para maagapan. Para gagaling na kayo.
Ano bang sabi ng doktor? Malubha na bang sakit ko? Bakit masakit ang buo kong katawan at nahihirapan akong huminga? Oo nga po, Itay. Talagang nahihirapan kayo. Dahil sa problema na hindi lumalabas. Dahil hindi po kayo umiinom ng tamang gamot. Ganun ba yun? Paano naman kasi? Wala man kaming pera ng inay mo. Kaya ilang linggo na akong nakahiga. Kaya nagdesisyon ng inay mo na puntahan ka sa Manila para humingi ng tulong sa'yo. Opo, Itay. Kailangan na gumaling kayo para makasama pa namin kayo ni Inay ng matagal na panahon. Akala ko, galit ka pa rin sa akin. Pero hindi na pala. Sabi ng inay mo. Kaya, patawarin mo sana ko, anak, sa ginawa ko sa'yo. At pinahirapan pa kita sa gawaing bukid. Huwag na ninyong isipin yun, Itay. Ang mabuti pa, magpahinga na kayo para madali ang inyong paggaling. Ay, dako anak. May malaking regalo kang dala. Kanino ba ibigay yun? May kasaran ka bang dadaluhan? Sasabihin ko po sa inyo ang totoo, Inay. Bibigyan ko pa ng regalo yung nililigawan ko dahil nagkaarawan niya ngayon. Ay, ganun ba anak? Sana naman ay sagutin ka na niya para magkaroon ka na ng nobya at makapaghanda ka rin para sa inyong pagpapakasal. Ang Inay naman, hindi pa nga ako sinasagot. Pero alam ko na may pag-asa po ako, Inay. Kaya sa wakas, matutupad din ang pangarap ko na natagpuan ko ng babaeng ihaharap ko sa altar. Ay, sige anak. Sana'y makabit mo ng kasagutan ng babaeng binamahal mo para maging masaya ka na rin sa buhay mo at maranasan mo kung gaano kasaya ang pagkaroon ng binamahal. Talaga po, Inay? Alam ba ninyo na masaya na ako kahit kausap ko lang sa cellphone? Kung minsan, nag-uusap kami sa video call. Ganun ba? Ay, buti pa sa patahon ninyo at may ganyan na gamit. Nakakausap ninyo ang gusto ninyong makausap kahit nasa malayo. Oo nga pala. Anong oras mo ba siya pupuntahan? Para maibigay mo ang iyong regalo, ha, Berne? Anong oras ba? Ay, alam mo, Lagring, madali akong gumaling. Dahil dinala ako ni Benny dito sa ospital. Ay, oo naman. Para malaman kung ano ang sakit mo at makainom ka ng tamang gamot na inireseta ng doktor. Siguro naman pwede na akong lumabas mamaya. Dahil wala na akong nararamdaman sa katawan ko. Doon na lang ako sa bahay magpapagaling ng gusto. Sige, mamaya. Pagdating ng doktor na gumabot sa iyo, ay tanungin ko kung pwede ka lumabas dito sa ospital. Para hindi na ako pagod nagpagpunta dito. Alam mo, naiinip na rin ako rito hindi ako masyadong nakakakain. Dahil sa mga naaamoy kong gamot dito. Basta huwag ka mag-alala. At sasabihin ko sa doktor na gusto mong lumabas. Oo, para makapagkwentuhan na kami ng kumpare kong si Martin. At hindi na ako mainip na wala akong ginagawa doon sa bahay natin. Ay, naku, Adong. Pupunta mo na naman ang mga Marites. Sigurado na marami din silang ikukwento sa'yo. At tuwang-tuwa ka naman na nakikinig sa kanila. Baka sabihin nila na isa ka na ring Marites sa lugar natin. Matagal na ako dito sa harap ng kit nila Mila at nagdo-doorbell na ako. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas. Ang dami ko ng text sa kanya at ipinaliwanag kong dahilan kung bakit di na ako nakaabot sa karawan niya. Pero hindi siya nag-reply sa akin. Mahal na mahal kita, Mila. Pero buhay ng itay ko ang ligtas ko. Kaya inuna ko sila. Mabuti pa, alis na lang ako. Dito na sasabit ang regalo ko. Ayan, sabit ko na. Kaya alis na ako. Bahala na. Kung hindi niya maintindihan, wala na akong magagawa. Bernie! Sandali lang! Mag-uusap muna tayo. Si Mila, salamat naman at lumabas na siya. Sorry ha.
magtatampo na sana ako sa'yo pero kababasa ko lang ng text mo eh. Okay na, kahit hindi ka umabot sa kaarawan ko. Pero kahit ganun pa man, tuparin ko ang aking pangako sa'yo. Ito ang sagot ko. Anong ibig mong sabihin? Tatanggapin mo na ang inaalay kong pag-ibig? Pati yan, tatanungin mo pa? Sige, para maniwala ka. Oo na, mahal na mahal kita. O ano, naniniwala ka na? Oo, Mila. Mahal na mahal din kita. Ikaw lang babaeng mamahalin ko habang buhay. Pinasaya mo ang buhay ko. Ako rin, Bernie. Maligaya ako dahil dumating ka sa buhay ko. At pangako, hindi magbabago ang aking pagmahal, Bernie. Napakasaya ko sa oras na yun nang narinig ko ang kasagutan ni Mila at para akong nakatungtong sa ulam. Hanggang ngayon ay magkasintahan pa rin kami ni Mila at plano namin na sa susunod na taon ay magpapakasal na kami. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat. Bern. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.